Supposedly, November 1, All Saints Day. Supposedly, November 2, All Souls Day. Pero anong nangyari, pinag-isa na lang yon at sinipa na yung All Saints Day, naging All Souls Day na lang. Pero wala nang nagse-celebrate ng All Saints Day. Wala na. Pero originally, dalawa po yun. Supposedly, magkasunod na araw. Siyempre, it seems, mas angat sa tao yung alalahanin yung kanilang mga mahal sa buhay. At the same time, lumalabas din siyempre yung mga gabi ng lagim. Nagsusurface na naman sa YouTube yung mga magandang gibibayan na puros katatakutan ng palabas. Yung mga pelikula, puros katatakutan. Lalayo pa ba tayo pag Christmas nga sa Metro Manila Film Festival, puro horror nga pinapalabas nila Napansin niyo ba yon yung mga shake, rattle, and roll ng araw? Christmas pinapalabas yun. Hindi man lang sila nagkaroon ng, common sense na bakit nga pala Christmas? Ito mga horror films na to, bakit hindi undas or what? Pero we know, around the world, especially sa West, nagdadaos din sila at the same time ng Halloween. Hindi po lahat ng nanggagaling sa West, pinapatulan natin. Hindi lahat ng nanggagaling sa West, dapat ginagaya ng mga Pilipino. Doon naman ako hanga sa ibang bansa. Hindi lahat ng nasa West, tanggap na lang, nilulunok na lang nila. Sinusuri pa rin. Matagal na po ako nagpo-post, nakalimutan ko lang ngayon, na there is nothing Christian about Halloween. Halloween is a pagan celebration. Unbelievers lang po ang nagse-celebrate ng Halloween. Nakita naman po siguro ninyo, hindi naman mga anghel ang mga pinag-uusapan pag Halloween, di ba? Hindi naman si Jesus Christ. Sino? Mga demonyo, mga witch, si Jack-o'-lantern, mga paniki. Yan po ang sineselebrate pag Halloween. At nung araw, I remember, nung may mga families pa dito, may mga anak na nag-aaral, yung mga Christian parents, hindi lang malaman ang gagawin nila sa mga bata. Kasi merong Halloween party sa school. Ano ngayon yung bata, papapasukin mo ng nakadamit anghel doon? Or normal dress, samantalang the rest of the classroom, even the teacher na mga mangkukulam, yung mga bata, mga nakasot vampira or what? Nakita niyo yung hirap? Ganun po talaga ang Kristiyano sa mundong ginagalawan natin. Since we are the light, they are the darkness, ang hirap po ng kompromiso. So ulitin ko po, nothing Christian ang Halloween. At nakakalungkot minsan, di ba marami tayong mga kapatiran, mga, let's say, mahal sa buhay, mga kababayan. Pag napunta sa mga bansa na yan, nakakalimutan na ang salita ng Diyos. Malinaw naman sinasabi sa Bible na yung nakikita nyo pag Halloween, yung mga pinapractice pag Halloween, there is nothing biblical or Christian about that. Kaso marami tayong mga kababayan and worse, mga kapatiran na aral na sa Biblia, nakukompromiso sila. Trick and treat, pag meron bang kumatok sa kwarto at nanghihingi ng candy yung mga bata, hindi nila pagbubuksan. Nababadshot sila sa neighborhood nila. Pambira itong mga taong to, yung mga Pilipinong itong galing sa bansa nila. Kumakatok yung mga anak natin, trick or treat, hindi naman nila pagbuksan. Matindi po ang kompromiso, especially sa West. So lahat po ng pupunta ng West, asahan nyo na yung sangkaterbang mga kompromiso na papasokin ninyo. It's up to you kung kakagat kayo o hindi. If you will please men rather than God. So ipinasok ko lang po yung patungkol sa Halloween. Ulitin po, there is nothing at all, no Christianity, no light about Halloween. At nagpapasalamat ako, hindi talaga yung halos sineselebrate sa Philippines. Pero napanood ko na naman yung mga magagaling na mga TV shows. Diba? Ina-advertise nila. Kaya ako fast forward. Kung makikita nyo lang pag ako nanonood, pagdating sa mga bagay na yun, fast forward. Kaya yung balita, konting-konti na lang natitira. Pawang mga bagay na makasinlibutan. Wala namang maidudulot na moralidad. Imbis na tumaas ang antas ng ating morality, bumababa pa. Imbis na tumataas yung standard natin bilang mga Kristiyano, bumababa because of this. Pwede namang i-fast forward yun Pwede naman, laktawan na lang yung mga ganyan. So, nung nakaraan nga, nagkaroon ng undas at nakita natin iba-iba yung kapamaraanan ng tao to remember their loved ones. Wala pong problema, it is not a sin to remember our loved ones. Wala. But the way we remember them, doon po nagkakatalo. Kung naging tradisyon sa pamilya na pupunta sa pansyong sa mismong araw na iyon, wala nang problema doon. Right? Pero kung pupunta tayo doon, and we will talk to them as if they are still alive, then doon po nagkakatalo. Malinaw po sa Biblia
ang pakikipag-usap sa patay is necromancy. At necromancy po, yan ay kinasusuklaman ng Diyos. Once a person is dead, nothing. Cut na po ang communication between them and us here on this realm. Here on is the living place like this, living realm. Yes, we can talk to each other. Pero yung mga nasa kabila na po, sa land of the dead, wala pong communication with them at all. Malaking kalokohan po yung ginagawa kasi na ipinapakita na naman ng magaling na Hollywood, magaling na pinilakang tabing, na nakikipag-usap pa rin, nagsisiyans pa. Dapat po ang Kristiyano hindi na sumasali mga siyans na yan. Pakitanong, madam, pakitanong po sa lolo ko, yung natirang, yung siya niya naiwan yung gintong, gintong pustiso, kasi sayang din yan. May medium ngayon, di ba? Merong medium. Usong-uso po yan. Pag November 1, pag Halloween, diyan po nagpapalakas ang mga mangkukulam. Yan po yung time na nagpapalakas sila kuno ng kanilang mga power. Kung alam na nila, puro kalokohan yung ginagawa, walang saysay, ititigil nila yon. Kaso they chose to believe sa mga bagay na kasinungalingan at hindi totoo. So kung pupunta tayo sa Panchong, walang masama, linisin natin, wala namang problema dun. But if we are there to talk to them, that is wrong. Ano pa yung isa? Ipapasok ko lang po. Pag birthday nila, wag na natin batiin. Hindi po yan makakarating. Hindi po yan makakarating. Paano yung pastor nagpost kasi talagang death anniversary ng parents ko. Ano yun, wala lang. Hindi po baka pwedeng mag-greet sa kanila, Mommy, Daddy, I love you so much. We know the feeling. We love them so much. Hindi natin po ina-etsapwera yan. Makatao po, yung meron pa rin tayong nararamdamang ganong klase ng pagmamahal sa yumao natin mga mahal sa buhay. But to talk to them, to the dead, that is wrong. They are gone. They are gone. That is necromancy. Pakikipag-usap sa patay, ay karumal-dumal po sa ating Panginoon. Makipag-usap tayo sa buhay. Yung buhay nga hindi natin makausap, isang chat lang na ganun Di ba, pakiramdaman pa nga? Bahala ka dyan. O may message, bahala ka dyan. Hindi nga ma-message yung buhay. Tapos yung mga patay, meron tayong time to talk to them. Samantalang according sa Bible, wala na. Putol ng communication. There's only some beings, a person we can talk to na hindi natin nakikita, na wala dito sa ating physical realm. And that is God alone. If we would like to talk to someone not human, pero wala dito, that is God, not them. Nagsasayang lang po tayo ng panahon if we are talking to them. Okay, the birthday ngayon, babalik ako doon. Paano naman yung kuya, palalampasin na, wala man kaming masasabi patungkol sa death anniversary. Imbis sasabihin natin, happy birthday, mother or father, no? Pwede mang palitan na mas accurate yun na hindi tayo nasasadlak sa necromancy. Happy birthday sa ating mga magulang. Hindi natin siya kakausapin ng diretsyo. Yung mga kamag-anak natin ang kausapin natin. O yung mga kapatid, happy birthday nga pala sa ating mga parents. Ano kayo? Death anniversary ni mama at ni papa. Di ba? Nawa nasa mabuti silang kalagayan. Yun ang tama. Hindi yung as in kinakausap natin. Happy death anniversary po, mama and papa. We love you. Nawa po, nandyan kayo sa maganda kalagayan. Then that is talking to the dead. If you have questions about this and you want to rebut me about this, I am open. But once nakita natin sa Biblia, I hope you will believe and fight your own belief na nanggaling sa ating mga ninuno o sa lumang mga kinagisnan. This is biblical. Nothing is Christian about Halloween at hindi na dapat nakikipag-usap sa patay ang mga nabubuhay. Huwag na rin magdala ng pagkain. Alam naman natin saan pupunta yun Sino bang tumataba? Pag nag-iiwan ng pagkain sa Panchong. Alam naman natin kung sino, di ba? Saan napupunta yung mga bulaklak pag iniwan mo after that? Either biglang lilipat sa kabilang Panchong o ibang makikinabang babalik dun sa labas, ibebenta ulit. Right? Minsan common sense lang naman ang gagamitin, masosolve na yung mga ganyang klase ng mga kaso. Pero more than our common sense, yun po ang sinasabi ng Biblia. Okay? So, nothing. So, ganun yung paradox. Hindi maintindihan ng tao.
mahilig sa horror, pero pag pinag-usapan yung mga bagay na may kinalaman sa buhay niya, especially the coming death of each one of us, takot na takot. Why? You want to see some people dying and you're happy about it? Pag pinag-usapan yung sarili nating kamatayan, takot na tayo. Hindi ba napaka-bias nun? Napaka-bias. That is because of sin. Yung ating standard, morality standard, napakababa. Even our conscience, smeared by sin. Kaya nga po, yes, lahat ng tao, believer or unbeliever, binigyan ng Diyos ng built-in na konsensya. Tayo mga Kristiyano, hindi natin 100% pinaniniwalaan or agad-agad na sinusunod ang sarili nating konsensya. Because even our conscience, because of sin, marumi. That is, now, pumapasok yung Holy Spirit. Meron tayong konsensya, pero pinapasailalim natin sa ating conscience ang conviction of the Holy Spirit. Kaya pinagpe-pray din po natin dapat yan. Panginoon, through your Holy Spirit, cleanse my conscience. Kaya nga po ang tao, pagdating sa konsensya, magkakaiba eh. Diba? Yung iba, okay lang na kapag merong nangutang, papatungan nila, 5-6. Right? Okay lang yun. Iba naman, hindi eh. Pag merong nangutang, huwag natin patungan kasi kaya nga nangungutang, nangangailangan eh. Di ba doon na nga lang nagkakaiba ng tao? So kung konsensya rin lamang natin per person ang pag-usapan, hindi po mapagkakatiwalaan. We are so subjective. Masyado nating ginagamit ang ating emosyon, yung pasariling kaisipan na smeared or may bahid dungis ng kasalanan. So we need the Holy Spirit. Ngayon, ano ba ang pamagat ng message today? Yes, intro lang po yan. Ang message title po for today ay, pag hindi po gumana, iba na ang pipindot. The message title for today is Memento Mori. I believe hindi lahat alam kung anong meaning ng Memento Mori. Okay, so pag-uusapan po natin, ano ba yung Memento Mori na tinatawag? Okay po. Noong unang panahon, dito po muna tayo. Okay, sige na nga. Try ko lang ulit. Left and right. Okay, very good. So, noong unang panahon po, yung early Puritans, gusto ko pong bumalik tayo 500 years ago. Yung po mga Puritans, sila yung mga early Americans. Noong una po kasi yung United States, yung America, hindi pa siya United States, yung America itself, yung land itself, ang nakatira talaga dyan, mga Indians. Not Indian Indians, kundi American Indians. Sila Tonto, ayan, sila yung mga nakatira by that time. Diba? At least sila Pocahontas. Ayan, yung mga kilala natin, yung mga Indians na nag-usapan natin. Ngayon, sa England po, sa Europe, nagkaroon ng religious reformation. Sa pangunguna ni Martin Luther, hindi yung Martin Luther King. Yung po kasing Martin Luther King, yung black guy na political sa US na in-assassinate. Martin Luther lang po. Si Martin Luther is a German priest na namulat ng kanyang mga mata sa katotohanan sa Biblia. Sa isang verse lamang, the just shall live by faith. Ngayon na mabasa yun ni Martin Luther, nagulat siya, teka muna, kung the just shall live by faith alone, ano itong sangkaterabang ginagawa namin upang kami maligtas dito sa reliyong kilalalagyan ko? And that is Catholicism. Bakit kinakailangan ipag-pray yung mga patay? Saan ang galing yung purgatorio? Ba't kailangan kong bumili ng stampita? Ba't kong bumili ng mga booklet? Bakit kailangan kong bumili ng mga rosaryo para yung mga proceeds nun mapupunta sa Vatican? What's this? These things has nothing to do with my faith. Sinabi sa Biblia, sa Bible, the just shall live by faith. Ang isang matuwid, mabubuhay sa pananampalataya, and that's it. Faith to the Lord Jesus Christ. At siya na ang bahala sa atin, and we will follow His commands. Kaso nga, namulat ang kanyang mga mata. So mula noon, nagkaroon nga po ng 95 Theses si Martin Luther. At kumalat na yun, to make the story short, nagkaroon Reformation. Buling bumangon yung mga biblical Christians. At tinawag sila later on mga Protestants. We are part of this group. We are Protestants. We protest against sa mga ginagawa ng mga relihiyon, especially yung pinakamalaking relihiyon, para pahirapan ng tao para pumasok sa langit.
Kada padasal po sa mga patay, may bayad yun. Kada kalembang nga na maliit, may bayad eh. Kalembang na mas malakas doon, mas malaki bayad doon. Mas malakas na kalembang, lalo na yung nasa rooftop, mas malaki po ang bayad doon. Lagi pong may pera behind. So kumalat. So we are called Protestants. And this modern day time, we are called the born agains. The born agains. So that's why we came out of that system. At ngayon, we are trying to go back dito sa tamang accurate way of understanding the scripture. So nung mga panahon na yon, nung dumadami na yung mga reformers sa England, pinapersecute sila. Especially yung mga panahon ni Bloody Mary, Queen Mary of Scots sa England. Lahat ngayon itong mga ito, yung mga Puritans, tinawag ng mga sarili ng Puritans, or iba ang nagsabi na napaka-Puritans nyo naman, pumunta sila sa Newfoundland, and that is America. Doon ngayon sila nagsimula. At nung nandun na sila, hindi po madaling mula rito, let's say, sa Pilipinas, lilipat kasi sa isang lugar na wala pang katao-tao. Wilderness. There is nothing there. Walang business. Nothing. So pumunta sila, isang mga barko after barko. Pagdating pumuntik na silang mamatay sa lamig at walang makain. Then meron pong mga American Indians tumulong sa kanila. Yun po yung history ng Thanksgiving. Kaya remember, sa US, November ba yun? Meron silang Thanksgiving holiday. Yun. Hindi nila per se pinasalamatan yung mga Indian, pero yes, nagkaroon ng magandang pact doon. Pero ang talagang pinasalamatan nila, ang Almighty God. Okay? Yun po. Yung nga lang, later on, mga kapatid, later on, napasukan ng paganism. Katulad ng maraming sitwasyon or mga practices sa maraming simbahan ngayon, hindi po lahat ng mga pinapractice sa simbahan purely biblical. Katulad nga po ng binanggit ko kanina. Kanina nga po napanood ko, meron church, napakahusay talaga itong pastor nila. Alam niyo ba yung church nila, ang motive nila, ang theme doon sa Sunday na yon? Halloween. Tapos ang mga picture na nasa likod, yung Addams Family. Ano ginagawa ng Addams Family nung naka-gothic attire silang lahat sa loob ng church? What's this? Tingnan ko yung pastor, sabi ko, may aral ba itong mga pastor na to talaga? You know what, mga kapatid? With due respect, hindi po lahat na nagpapastor worthy to be a pastor. Especially kung itinuturo nila ang mga pinapagawa nila wala sa Biblia. Marami po tapos pa sila ng mga pag-aaral sa malalaking universities. Pero yung mga ginagawa nila after that, walang Holy Spirit na nag-guide. Yun po nakalulungkot. Ang Christianity, either Christianity paganized or paganized Christianity. Marami pong churches ngayon, bantayan ninyo ang mga tinuturo ang ginagawa, paganized ang pagiging Kristiyano nila. The reason we're studying like this, I am talking like this, to make sure na bawat isa atin, hindi tayo makikipagkompromiso, never, sa ganitong klase ng mga bagay. Namulat ang ating spiritual eyes sa mga maling doktrina at maling mga practices. But then again, I'm open. Kung meron kayong mga question, I don't know, maybe sa darating na question and answer, ask me about these things. Wala pong problema. So nung nandun na sila, edi nagkakamatayan, di ba? Yung mga Puritans. Gumawa sila ng way to remember na anytime we may die. Doon ngayon nauso yung mga bungo. Yung mga bungo, nung araw po ito, wag na ngayon, nung araw, may mga bungo sa mga bahay. To remind them that they will also die someday. Kung di man may buto, may bungo, anything na remember sa kanila na memento mori. Ano nga pala ibig sabihin ng memento mori? Hindi ko pa na nasabi sa inyo. Ang memento mori po, anything na magpapaalala sa tao na life is short and anytime we may die. Like skulls. At kaya po natin pinag-usapan kanina yung mga sementeryo. Yung pong mga cemeteries, they are considered a memento mori. Ang ibig sabihin po ng memento mori, remember, you must die. Lahat tayo po mamamatay one day. Yung pong mga cemetery, ganyan po yan. Kaya hindi nakataka kapag dumadaan tayo sa mga sementeryo, nakakaramdam tayo ng gloom. It's such a gloomy place. Especially sa atin. Ang daming sementeryo, talagang
Parang pugad na yata ng mga, mukhang purgatorio sa mga Katoliko. Sa atin man parang Hades na yata itong sementeryo. Mahirap kasi magpaganda ng sementeryo sa mga mahihirap na bansa. Pero merong mga siyempre, yung mga garden of memories. Di ba? Eternal garden. Yung kasi na may maintain, kasi binabayaran ng malaki, kaya magagandang pumunta doon. Green ang damo. Pwede ka mag-picnic. Imagine that, nagpi-picnic sa cemetery or family gathering. Wala rin naman masama doon. Di ba? Kasi nga, sabi nga nila, yun na nga lang yung time para sila magkaroon ng reunion. Di ba ginagamit na reunion yan, yung mga undas? Pero I think nowadays, especially sa klase ng mga generation ngayon, yung care nila is getting less and less about these things. Getting less and less. Maraming factor, pero isa na rin yun. Nawawala na ng interest ang mga bata, yung generation natin about these things. Unti-unti, nababawasan, lalo na yung mga susunod na mga generation. Pero wag kakalimutan ang mga mahal sa buhay. So yun po yung tinatawag na memento mori. Anything that will remind us na one day, we will fly away. Bigyan ko ng example. Minsan nag-iisip din ako. Halimbawa, wag na nga itong bahay na to, mamaya may matatakotin na naman. Sa mga lumang bahay na lang, mga lumang schools. Imagine, kung yung school na yon itinayo, let's say, 1970, 1960. Malaking possibility, lahat ng nandun noong 1960, sa panahon natin, patay na lahat. At along the way, merong batch naroon namatay. May sumunod na batch naroon namatay. Meron hanggang ngayon. Yung nabubuhay ngayon sa mga lugar na yan, after 20 years, it's either patay na silang lahat o kukunti lang na natitirang buhay. Yun po ang buhay, mga kapatid. We will not be always here. Hindi po tayo laging magkakasama here on this planet. Isa-isa. Yung batch na lang namin, hindi ba batch lang yan? Yung mga parents, hindi may family picture ng mga parents natin, pinapakita, si Isko, wala na to. Si Stanislao, wala na rin. Si Eulogio, wala na rin. Hindi ba, yun na lamang yung school picture, yung batch, let's say, batch 1940, di ba, wala na, nalagas na lahat yun. Even now, meron na rin ako mga kaklase na nalalagas na rin isa-isa. Ganun talaga, it is just batch by batch. No? So, memento mori. Huwag tayong mabuhay na parang akala naman natin, forever tayo mabubuhay sa mundong ito. We will all die. Imagine, mamamatay rin pala ako Magkano na yung nagastos ko sa Chinchanchun or what? Mula na magdalaga ako hanggang ngayon, Chinchanchun, magkano na? Siguro milyonaryo na ako kung kinash ko na lang yun. Diba? Sa mga nag-a-abroad, ang mahal-mahal pa naman ng magic cream. Pag uwi ko naman pala sa Pilipinas, tanggal din lahat, babalik yung tunay na kulay ko. Buti pa, iniwan ko na lang, inipon ko lang yung pambili ng magic cream. Imagine that. Yung lahat ng pinagkagastosan natin kung sakali, kung iisipin lamang natin, teka, kukulubot din naman ako Ano ba yung mga pinapahid ko sa katawan ko na anti-kulubot? There's no such thing as anti-kulubot. Kukulubot ka. Ano pa yung anong gawin natin? Ano man ang kainin natin? Because that is the fact of life. Life will lead to death. So, memento mori, always remember. Ngayon po, merong verse tayong babasahin. This is just short. Nasabi sa Psalms 90 verse 10 to 12. Ito po si Moses po nagsasabi dito. Pero nakalaman siya sa Book of Psalms. As for the days of our life, they contain what? 70 years? Or if due to strength, maybe 80 years? Yet their pride is but labor and sorrow. Mabubuhay ka ng 70, mabubuhay ka ng 80, pero ano yung naranasan mo sa buhay mo? Pain, sorrow, labor, para mabili mo to, mabili mo yon, lahat ibibigay mo. Pero what will happen later on? Right? For soon, sabi dyan, it is gone and we fly away. Yes, it's either we will fly away up or the people will fly away down. Dalawa po ang pwedeng puntahan ng tao. Verse 11, who understands the power of your anger and your fury according to the fear that is due you? So, sabi ni Moses, sa nakikita niyang katotohanan sa bansang Israel by that time, teach us to number our days, that we may present to you a heart of wisdom. Turuan mo kami, Panginoon, mamuhay
doon sa maikling panahon na yun na full of wisdom. Yung tamang pamumuhay na nakalulugod sa iyo. Na maisulat po kasi ito ni Moses, yun yung kasagsagan, titigas ng ulo talaga nitong mga Israelitang to. Alam niyo naman, di ba? Kaya nung araw, inabutan ko yun sa lola ko yata or what. Kasi napaka-religyoso nun eh. Pag matigas ang ulo ng bata, ano sinasabi? Hudyo kang bata ka! Nung araw, hindi ko maintindihan yun. Bakit Hudyo? Hindi ba pwedeng bad na lang? Bad boy ka! O salbahe kang bata ka. Bakit Hudyo? I don't know, maybe karamihan sa inyo hindi na inabot yun. Pero yes, yun po kasi nung araw, nung hindi pa ini-English ang Bible sa Pilipinas, puro Latin pa. Yes, at the turn of the 19th century po, ang mga Bible po, Latin. Ang pwede na magbasa, mga pare. Yung mga kawamang Pilipino, yung mga Indio, hindi marunong magbasa ng Latin, kaya sunod lang ng sunod. Sinasabi ng mga praile, remember noli me tangere? Remember el filibusterismo? Ano ba tinuturo doon? Pakikialam ng simbahan sa buhay ng bawat tao. They are living as kings. Pero nalimutan na yung kaagad even today. Ano ba talaga ang itinuturo, ang katotohanan? Ano yung laman ng noli sa kafili? I'm telling you, maraming tao hindi naiintindihan ang sinasabi sa mga aklat na yan. Pero kasi pagtapos basahin, exam lang kasi yun eh. Quiz lang. Pero hindi ina-apply sa buhay. Pero maraming salamat sa Lord. Maging sa Pilipinas, late na po kasing ang Pilipinas, nagkaroon ng Ingles na Bible or Tagalog. Latin po yan. Kaya doon ngayon nagsimula. Even sa mga priest ng araw, for some reason they hate the Jews. Kasi paniniwala twisted. It is the Jews who killed the Lord Jesus Christ. Yung kasi ang kanilang paniniwala, na-twist ng kalaban yung kanilang belief. One way or the other, yes, that's true. Pero hindi lahat ng Hudyo, syempre. Hindi lahat ng Israelita. Hindi patapos ang Diyos sa kanila. Doon ngayon nagugat yun. Hudyo kang bata ka. Ibig sabihin, you're evil or napakasama mong bata ka. Di ba? So, teach us to number our days that we may present to you a heart of wisdom. Kailangan natin ng pusong merong wisdom from above. Especially po sa panahon natin sa ngayon. So, babasahin po natin yung ilang mga verses po sa aklat na yan para mas makuha natin ano yung laman buong chapter 90 ng Psalm. Psalm 90, a prayer of Moses, the man of God. Ang subtitle po niya, What is the cause of man's misery? Bakit ba talaga malungkot ang buhay natin? Bakit kinakailangan natin lumayo sa ating mga anak para lang makapagbigay tayo ng makakain nila everyday? Yung mawala ka ng 2 years, medyo, ang hirap na no, lalo ni mga first-timers. Diba? Sa airport pa lang, halos din, no? Lupasayan na, diba? Ayaw na humiwalay, 2 years pa. Kasi ang tagal, 2 years. Ang tagal, 2 years. Pero after 2 years, diba? Another 2 years. Tapos, ayun na, iba pa, 4 years pa. After a while, bahala na kung kailan na ako makauwi. Diba parang yung hope na makauwi na parang nagdudwindle away? Sa mga matatagal na nag-a-abroad, hindi ba yan ang katotohanan? Tumigil na tayo, halos, sa pangangarap kung kailan tayo makakauwi. Kumbaga, bahala na lang kung kailan loloobin. Kasi kung plano ko rin lang, hindi ko talaga maano eh. Hindi pwede eh. Pag tinignan ko lahat na nangyayari sa pamilya ko, hindi ako pwede talagang tumigil. Lalo pa, yung matagal ko nang ninanais na napakasimpleng pangarap, hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakukuha. So, anong dahilan? Why man's life is full of misery? Verse 90, chapter 90, verse 7 ng Psalm, ang sabi po dyan, For we have been consumed by your anger, and by your wrath we have been dismayed. Bakit yung katawan ng tao, pag-usapan mo natin yung katawan natin, even our own body, pinapahirapan tayo, di ba? Hindi yung health na lang hindi natin talaga fully ma-maintain yung kalusugan. Magaling ka na, after a while, naku, ito na naman. Right? Yung kalusugan natin, di ba malalaki na nagagastos din natin sa ating mga physical na pangangatawan? Meron sa atin kahit batang-bata pa, operada na o operado. Meron sa atin, meron siyang sakit na mula noon hanggang ngayon ginagamot. Meron naman sa atin, ngayon nagsimula, hanggang mamatay na kailangan i-maintain. Napakahirap i-maintain ng kalusugan, mga kapatid. Yes. Kasi malaking kayamanan na yung ginastos natin sa Panadol kung tutuusin. Right? Sa mga gamot na yan, malaking kayamanan niya sa gamot pa lang.
Ang hirap i-maintain ng mga katawang ito. Yun na lang, hindi ka mag-toothbrush ng isang araw, bulok na ang bibig natin, right? Bulok na. Eh kung 2 araw pag hindi nag-toothbrush, wala naman akong nakakausap. Or, kahit na. Imagine, nasa iyong bibig mo, lunok ka ng lunok ng basura. Come on. Di ba? Hindi, dapat pa nagsisipilyo everyday. At least twice. Pagkagising, bago matulog. Okay, fine kung mayroong nag-toothbrush ng tanghali. Very good. Very good. Di ba? So, yun po patunay na kapag hindi tayo nag-toothbrush, one day lang, nabubulok po tayo. Iba pati ibang parte ng katawan, nabubulok, di ba? See? Ang hirap i-maintain ng katawan na ito. Yung sakit ng ulo nating nawala na, andyan na naman. Kung hindi pa naubos ang ngipin, laging merong toothache. Tanggalin ng halat yan. Siyempre, gagastos ka ulit, postiso naman yan. Diba? Ang hirap i-maintain. Why? Bakit ganun? One of the reasons kung bakit ang ating physical body, pinapahirapan tayo, of course, it is because God's judgment to us. Nang pumasok ang kasalanan through Adam, lahat ngayon na naging anak ni Adan at ni Eva, dala yung alin? Sinful nature. Since then, ang Diyos mismo nagsabi, you will not live forever. You will surely die. Sinabi niya yon. Kapag kinuha niya yung prutas niya, kinain ninyo, you will die. Of course, again, hindi agaran, pero instead na forever mabubuhay si Adan at Eva, si Adan, 900 plus years na lang. O nilalang lang yan ng araw. Huh? Ngayon kasi hindi na, di ba? To be honest with you, yung umabot ng 70, 80 ang tao, napakahirap na nun. Napakahirap. Napakahirap po. So because of that sin, sa ating mga ninuno, dala natin ngayon yun, namamatay tayo everyday. Ano yung namamatay sa atin everyday? Mga cells natin. Di ba? Kailan lang, ang pisti naman talaga natin, ang plump na gano'n. Di ba? Fresh na fresh ang itsura. Mga after 5 years, ano ba ito nangyayari sa akin? Yung dating ubas, pasas na or what? Yung kamay mo, mapapansin mo na ngayon. Ba't kaya hindi ko na makita yung bumps, yung mga goosebumps ko? Ba't wala na yung mga butas-butas na gano'n? Nawala na. Naluluoy na kasi yung skin cells. Hindi na kayang mabuo ulit katulad ng dati. Hindi na natin kaya mag-regenerate katulad nung tayo ay bata pa. Kaya I'm telling you, yes, walang problema po yan, magpaayos, maglagay tayo ng mga, something na pampaganda or what, mga lotion, lalo na rito kasi usong lotion, di ba? Walang problema doon. But tanggapin natin ang katotohanan. Kahit ang lotion, wala siyang kakanyan, pigilan. Yung pagkamatay ng mga skin cells everyday. O lahat ng mga cells sa ating buong katawan, inside and out. Sa buhok na lang, di ba? Parang kailan lang. Palalaking tao. Kaya mga kapatid, di ba? Ngayon wala. Wala na. I-maintain mo na, kailangan mo lang ayusin in a good way para hindi makalita. Ang hirap i-maintain. This is because of sin. Kaya nga sa mga bago mag-asawa, siyempre bago mag-asawa, ang gaganda ng katawan, di ba? Supposedly. Sabihin mo na kagad, oops, bago yung pag-oo ko, tandaan mo, ang katawang ito ay mababago later on. Ayan. Kaya nga maraming lalaki nagre-reklamo, bakit kaya ganun, nung girlfriend ko pa lang siya, ang ganda ng katawan. Antimano nung ikasal kami. Nag-iba. Wala nang pagpipigil sa pagkain. Siyempre lalaki ganun din. Diba? So ang hirap po, ang hirap i-maintain, and that is because of sin. At marami pa pong, diba? Psalm 90, verse 8 and 9, ano pong sinabi? You have placed our iniquities before you, our secret sins in the light of your presence. For all of our days have declined in your fury. We have finished our years with a sigh. Ay, birthday ko na naman. Matanda na ako, napantanda talaga. Hindi ba yung birthdays, yun, patunay na tumatanda tayo? Siyempre, yun ay patunay ng God's faithfulness. At the same time, in a physical form, patunay yun na, bilang na yung ating mga araw talaga. Malapit na sa hukay. Kaya nga iba, meron ng St. Peter's Diba? May pinip ng magandang lote Gusto ko yung maganda yung pati yung paligid, yung mga kapitbahay, mabuti, maayos. Akala mo naman bumibili ng bahay sa syudad, diba? Or sa baryo, yung pala, pinag-uusapan ng lote.
lote sa paglilibigan sa kanya later on. Wala pong masama. Baka meron magtanong kung masama. Wala pong masamang bumili ng lote in advance. Wala po. You know why? Kaysa naman yung mga anak natin na problema kapag tayo namatay, ayusin na natin ngayon. Huwag nating iiwan ng problema yung mga mahal natin sa buhay when we are gone. Okay? Okay lang po ba yung request na yon? Being a responsible, matured person, ngayon pa lamang paghandaan na natin yun para hindi sila ang nahihirapan. May trabaho naman tayong lahat. Lahat ng kausap ko ngayon, nandito sa lugar nito, may trabaho. Paghandaan po natin yan. Kaya po kami, especially me, binuhay ko talaga yung SSS. No? Kinuha ko na, sinagad ko na. Anyway, para sa ating dalawa rin naman yan. Ang simple lang ng katwiran ko, ayaw akong pag ako tumigil sa Pilipinas, hindi ako nagtatrabaho dito, poproblemahin ako ng mga anak ko. Sa tulong ng Panginoon, siyempre, kaya nating mabuhay. Anyway, babalik naman tayo mag-asawa na ikaw at ako lamang. Right? Para yung mga bata, intindihan na ng sariling pamilya nila. Imbis sa pambibili ng gatas o ng notebook ng anak nila para sa atin, di ba, sa ating mapupunta, wag nang mangyari mga ganun. Ino-open ko lang po sa ating kaisipan itong mga bagay na ito. Habang kumikita po tayo, paghandaan natin yung mga time na wala na tayong trabaho, and of course, mahihina na tayong lahat. Kung kinakailangan, kaya namang mag-hire ng nurse, why not? Pero kung tutusin, dapat hindi na. Basta ipaghandaan natin habang tayo ay nasa ngayon, wala pa tayo doon sa future na ating pinag-uusapan. So ang sabi po dyan, sa verse 8, ang sinasabi po dyan, yung kasalanan, yung iniquity nagagawa natin, ito po ay nakalantad sa liwanag ng Diyos. Alam niyo po bang kaibahan kapag nagkasala ang mga believers at kapag nagkasala ang unbelievers? Ang mga unbelievers, alam na natin, since wala pa yung liwanag ni Kristo sa kanila, whatever they're doing, they are doing it in what? Darkness. Kaya nga sinabi ng Panginoon, ayaw nilang lumapit sa akin dahil ayaw nilang maliwanagan. Mas gusto nilang manatili sa dilim dahil yung mga ginagawa nila ay sadyang kahiya-hiya, nakakahiya. All unbelievers, whatever they're doing, whatever kind of sin they're doing, they are doing it in darkness. Yun po yung mga unbelievers. What about us? Na mga nasa liwanag na. Alam po ba natin na ibig sabihin ng iglesia, na eklesiya ng church? Ay yung mga taong mula sa dilim, inlipat ng Diyos sa liwanag. We are now in the light of God. Kapag ang isang Kristiyano, ang isang anak ng Diyos nagkasala, we are doing it in the light of God. We are not in the dark. Mas nakakahiya po yun. Totoo ba na ang tao pag gumagawa ng kalokohan, ng kasalanan, ayaw niya na may nakakakita? Gusto niya nasa cloak siya ng darkness? Yes. Ayaw natin yung maliwanag. And yet, yun ang ginagawa ng bawat anak ng Diyos kapag tayo po gumawa ng kasalanan. Lantad na lantad sa maliwanag na mukha at mata ng ating Panginoon. Kung nakakahiya ang ginagawa ng mga unbelievers, 1 million more mas nakakahiya ang ginagawang kasalanan ng mga anak ng Diyos. Yes. So each time we will commit a sin, remember, merong spotlight from heaven na katapat po sa atin. So seryosohin po natin ang pagiging Kristiyano, mga kapatid. The business here is life and death business. The business here is heaven and hell business. That is the church. Kaya po hindi katawa-tawa ang simbahan. Hindi siya tampulan ng mga bagay na makamundo. Because we are not of this world. We are heavenly. We're not going to hell. We're going to heaven. So live like one is going to heaven. Lahat ng pumunta ng Canada, dito pa lamang naghanda na. Nag-aral ng Ingles, kailangan pumasa sa Ingles. Kung pupunta siya doon sa mga mayelong lugar, bumibili ng mga coat, ng mga makakapal. Ibig sabihin, kung depende sa pupuntahan mo, kung anong klase ng buhay meron ka ngayon. Kung tayo po papuntang langit, then dapat ang buhay natin, kitang-kita, ang taong ito papuntang langit. Dahil ang buhay niya, sadya namang talaga naman, halos walang bahid ng klase ng kasalanan ginagawa ng sanlibutan. If we are going to heaven, dapat yung ginagawa natin
yung pamumuhay ng isang taong papunta sa langit. Those people who's going to hell, kaya nga ganyan ang buhay nila eh. They kill, they steal, and they destroy katulad ni Satan because they're going there. Dahil papunta sila sa apoy na impyerno. That's why that is the kind of living that they're doing. But we, again po, panghuli, pinapaulit-ulit ko, we are going to heaven kung talagang seryoso na sa puso natin. So, be serious about it. Show it. Makikita ang puno kung ano ang bunga. Makikita ang tunay na kaligtasan sa klase ng pamumuhay na ginagawa natin each and every day. Huwag po na tayo maghinayang ngayon lang habang tayo nakikinig. Even after this, even many years after this, we must remember this. Maging seryoso po tayo sa pagiging Kristiyano. So verse 9, sabi niya, for all our days have declined in your fury. Talagang ang Diyos galit na galit. There is only one attitude God has for sin, and that is to punish sin. Pag-aaralin uli natin DCL kasi po I think marami dito hindi pa nakakadaan doon. Meron tayong mga bago rito. Kasama po yun. There's only one attitude God has towards the sin and the sinner, and that is to punish them. Hindi aluin sila, hindi, sige na nga, naintindihan naman kita, sige na nga, gumawa ka na ng white lies, naintindihan kasi kita anak. No way! No way! Isa lang ang attitude ng Diyos pagdating sa kasalanan at sa makasalanan. That is to what? Punish the sinner. So sabi dyan, hindi kami for all our days have declined. Di ba? Nag-decline. In your fury, dahil sa galit mo, Diyos. We have finished our years ng may buntong hininga. Anyway, dalawang klase naman ng buntong hininga. Yun yung, merong buntong hininga ng relief, right? Whew! Yes! Natapos na. Diba? Finish ang araw na ito, uwi na ako. Finish na ang aking pag-abroad. Salamat Panginoon, nakauwi na ako. The sigh of relief. Yung iba naman, yung buntong hininga ng pagiging talunan. Buntong hininga ng pagiging talunan. Kahinaan. Yun po yung sinasabi dito. Alam niyo po ba ang Panginoon kapag siya nagalit, naglagablab siya? Even Moses, hindi siya makalapit. Remember yung burning bush? Di ba? Apoy ngayon. Bush na nag-aapoy na hindi nasusunog. So, na-realize niya, ay nagsalita pa ngayon. Yung pala si Yahweh yun, si I am, yung kausap ni Moses. Ngayon, marami sinasabi ang Panginoon kay Moses. Wala rin sinabi si Moses, kundi ba't ako? Paniki ako, ba't ako? Ba't ako? Ano naging reaction ng burning bush kay Moses? Nagliyab, naglagablab, natakot ngayon si Moses. Ganon din po ang Diyos ngayon sa mga gumagawa ng kasalanan, especially to those people na under sa household ng Diyos. Kapag naglagablab po ang galit ng Diyos, who can stand? Sino ang hindi lulugmok? Sino ang hindi magpapatira pa? Huwag nating hayaang maramdaman natin yon. Kasi maaaring isa sa maging bunga ng paglagabnan ng Diyos. Simple lang. Ibibigay ko ang trabaho mo sa iba. You go home. Ngayon ang tanong, kaya ba natin? Of course, pwede natin sabihin, hindi. If God is with us, who can be against us? I can do all things. Huwag mong gagamitin yung mga verse na yan, hindi lapat sa'yo. Hindi po lapat ang mga verses na yan sa mga taong tahasang may ginagawang kamalian sa Diyos. Okay? Kasi maraming ganon. Maging ang LGBT po, ginagamit yan. God loves us. Kinokot nila. God's love. Even to ganito kami, accepted kami ng Diyos. Ginagamit lang scripture na hindi naman lapat para sa kanila. Huwag po natin gagawin yan. Okay? May mga verses po, yes, eksaktong lapat sa atin. May mga verses na dating lapat, ngayon hindi na. Especially kapag tayo po nakagawa ng pagkakasala sa ating Diyos. So year after year, ito ngayon sila, lupay-pay, ano ba naman to? Birthday ko na naman. Ano naman ba nangyari sa buhay ko? Pag binalik taon na may yung 12 months na lumipas, ay, parang katulad lang pala ng dati. Ang hirap pa ngayon, mas matanda na ako. Di ba nakakalungkot? Talunan. Kristiyanong talunan, papunta ng langit, pero talunan ng buhay on this planet. Verse 10. Okay? Psalms 90 verse 10. Ang sabi rin po ni Moses, as for the days of our life, I think that's, tapos na yata yan. Yes, ito kasi yung kanina.
Ito yung kanina, pero I think napag-usapan natin yun. Lumaktaw tayo sa verse 11. Ang sabi sa verse 11, who understands the power of your anger and your fury according to the fear that is due you? Sino nakakaintindi sa galit ng Diyos? Ang tao kasi, marunong tayong ano ba tawag doon? Mag-assess. Uy, yung taong yan, wag mong gagalitin yan. Uy, yung nga pala, yung kapatid na yan, wag mong bibiruin kasi ganito yan, ganyan. Kaya hindi ba maingat tayo sa bawat isa? O, pagdating sa buhok, wag niyong pag-uusapan kasi ayaw niya pag-usapan yung buhok. You know, di ba ganun tayo sa kapwa natin? Wag mong papasinin yung nunal niya. Okay, walang pansinan na nunal kasi iba yung dating sa kanya. Pag yung nunal niya, pinapansin. Di ba ganun tayo maingat ngayon? Kahit nadudulin ka na sa nunal kasi ayaw mo talagang pag-usapan yun. Kasi respeto na lang dun sa tao, right? O walang usapan ng shape ng katawan, ha? Wala, Pero bakit sa Diyos? Wala tayong ganung klase ng respeto. Right? Totoo ba? Na kapag nalaman natin kung taong ito, pag pinag-usapan yun, nagagalit siya, nalulungkot, hindi natin pag-uusapan. Totoo ba yun? Yes! Totoo. But then again, what about God? Ang sabi ng Diyos, wala kayong ibang Diyos maliban sa akin. Hindi kayo pwedeng magsilbi sa akin at sa pera. Pero what are we doing? What are we doing? Hindi ba opposite lagi? Laging una ang pera bago ang Diyos. Hihingi na ng trabaho para kumita. Nung may trabaho na at kumikita na, nakalimutan ang Diyos na nagbigay ng trabaho at kita sa Kanya. Ilan sa atin yung nangako sa Panginoon? Lord, kapag ibinigay mo po itong trabaho ito, please Lord, pag ibinigay mo po sa akin ang trabaho ito, magbibigay na ako. Pero nang naroon ng trabaho, nagkaroon na ng sangkaterbang gadget, nakabili na ng lahat ng gustong bilhin sa Pilipinas. Nasaan yung para sa Diyos? Lord, I pray, bigyan mo po ako ng sapat na panahon. Dagdagan mo po ang panahon meron ako, O Diyos. Binigyan ng Panginoon ng panahon. Nung magkaroon ng panahon, saan ginamit? Mas mahabang panonood ng movie. Mas mahabang nabubulag na kasi kababrowse. Nabasa ko po, merong ganyan ngayong klase ng sakit. Basta't hawak niya lang ang cellphone niya, wala siyang ginawa kundi mag-browse ng ilang oras. Browse. That is addiction. That is bizarre. For me, that is bizarre. What are you doing? Kanina ka pala ninitignan dyan, nakatingin ka nga sa cellphone mo, pero ganun ka lang, nagro-rolyo lang. Wala ka namang binabasa. What's happening to you? That is sickness. That is not normal, mga kapatid. Tinatry ko lang pong pag-usapan yung nangyayari ngayon, wag na yung nakaraan. Yung ngayon. What's that? Nabubulag ang maraming tao just because of that tiny gadget. Lumalabo ang mga mata. Dumadami ang mga ophthalmologists. Dumadami yung mga almagrabe. Sila ang nakikinabang sa mali nating paggamit ng mga gadgets. Sila nagpapasalamat, paano naman tayo? Totoo ba o hindi? Totoo. What's that? Hindi ko si Kuya wala namang magawa. Come on. Totoo bang walang magawa? I'm telling you, that is one word na me myself, I find disgusting. Hindi kaya naman maghapon ako nagbabrowse kasi wala akong magawa eh. Come on. Umabot ka sa edad na yan ang katwiran mo. Kaya maghapon ka nakababad sa social media, wala kang magawa. Really? Really? Walang magawa. Yun lang talaga. As in, wala nang iba. Prayer. Read the scripture. Nga pa scripture naman ako sa what? Really? Are you really serious ba sa ginagawa mo? But you're telling me you're reading the scripture the whole day? Using your mobile phone? That's bizarre. And is it not really acceptable? Walang magawa. Kaya maghapon na lang manonood ng TV, matutulog na lang maghapon, magbabrowse na lang maghapon. Come on. Yun ba yung gusto mong alaala kapag matanda ka na? Di tumanda na ngayon, nasa tumba-tumbang ganyan. Naalala kong aking nakaraan. Ano yung nakaraan niya? Nagbabrowse. Maghapon. 1 linggo. Yung ba yung gusto nating alaala, mga kapatid? Yung ba? Naalala ko pa noon, yung masarap kong tulog maghapon. What?
Yun ba yung alaala na gusto natin ikwento sa mga apo natin? See, that's the kind of life. Hindi pagiging ganap yun. Hindi pagiging kasaya-saya. We must be productive. We have a productive God. We must be productive too. Industrious. Dapat alam natin, oops, may exam oras. Hindi kaya i-convert ko kaya sa pagkita ng pera man lang tong mga nasasayang na oras na ito. Sila lang yung mayaman eh. Si Mark Zuckerberg lang yung mayaman. Samsung lang yung mayaman. TikTok lang ang yumayaman. Yung gumagamit, hindi. Be productive. Nang sa ganun, pagdating ng time at bumababa na yung sikat ng araw ng ating buhay, ang gaganda na maaalala natin. Naalala ko talaga yung kapatid na yun. Kulit-kulit nun. Pero pagdating sa Word of God, wala akong masabi. Right? Ang ganda, napakamakulay ng ating mga nakaraan. Evaluate, sa verse 12, evaluate the use of time in light of brevity of life. Yun po yung sinabi ko kanina. Ngayon, alam na natin, maiksi lang ang buhay. Ngayon pa lamang isipin natin, saan natin ginugol yung bawat taon na yun? Bago pa man dumating yung dapat hapon ng ating buhay. Bago pa tayo maging parte ng memento mori o ng mga sementeryo. Isipin na natin yan. Saan natin winaste or saan natin ginamit yung bawat araw, bawat linggo, bawat buwan, bawat taon ng ating mga buhay. Gusto ko i-share ulit. Alam po ba ninyo na let's say yung tao na buhay ng 70? Alam niyo po ba na kalahati nun sa tulog na uwi? Almost. Yes. Kasi kung matulog tayo, napakahaba. O let's say, natutulog na ng 7 to 8 hours a night. I-minus natin yun sa 24 hours. Ang laki po ng porsyento ng buong buhay natin, mula birth hanggang sa mamatay, tulog. Imagine that. I'm not saying this nga pala dahil may natutulog. I mean, with respect. Dahil wala naman, pray ng Panginoon. Imagine that. Naalala ko talaga, sarap ng tulog ko. Yun na lang talaga. Isang linggo ako nagtutulog. Ang sarap talaga ng buhay ng araw. Imagine that kind of life, that kinds of memories na pwede natin i-share. Kahit paano, meron dito sa atin, umabot kasi nung lumalabas, pupunta ng bukid, maglalaro ng sipa, di ba? Kasama yung mga kaibigan. That is life. That is life. At tayo mga Kristiyano, malaking parte ng buhay natin mga Kristiyano, yung sa tuwing tayo magkakasama sa paanan ng Panginoon. No? Nawa po. Kapag tayo nag-isip, inalala natin yung nakaraan, malaking porsyento, hindi man lahat, merong malaking porsyento yung pagiging Kristiyano natin. Paano natin ina-adore, pinupuri yung mga artworks ni Kuya Alan, di ba? Yung mga sa worship team, kung paano nag-iiyak, naglupasay minsan yung isang song leader dahil sa kanyang nararamdaman sa Lord or what. Di ba? I hope meron tayong ganung chunk of memories sa paanan ng ating Panginoon. Wisdom refuses autonomy and focuses on the Lord's sovereignty and revelation. Kaya kailangan po natin ng wisdom. Kasi kung wala tayong wisdom, doon po mapupunta ang ating buhay. Kapag nagbalik tanaw tayo, apo, umupo tayong dalawa. Ikukwento ko sa iyo ang aking nakaraan. Tapos na-bored yung bata kasi wala naman pinag-usapan kundi yun nga, natulog lang. Diba? Kung nasa barkada, alam mo ba na everyday nasa barkada ako noon. Ang sarap mag-inuman talaga sa kantin, sa tindahan ni Aling Nena or what. Habang yung asawa ko, yung lola mo, galit na galit. Di ba hindi magagandang mga alaala yan? Mga lalaki, hindi ba dapat laging magkasama ang mga mag-asawa? Unless ngayon kasi nagtatrabaho tayo, we must be apart, di ba? Pero sa pamilya, dapat mga lalaki, mas masaya ang mga lalaki sa loob ng bahay. Walang masamang makipagbarkada. Pero dapat, mas masaya tayo sa loob ng tahanan. Tama ba yun o hindi? Yes. Kasi pag nakita ng mga batang si Papa, kararating lang from work, wala na naman, tapos uuwi siya, tulog na kami. Para natin sinasabi sa mga bata, wala kayong kwentang kasama. mas masaya pa ako sa mga kabarkada ko or what? May time for them, pero malaki ang time sa pamilya. Lalabas ka pala, isama mo. Isama natin. Papunta lang ko sa bukid wala lang. Pero kasi nga doon ang inuman sa bukid, presko doon Isama mo para hindi matuloy. Diba? Sila na lang ipasyal natin, mga pamilya natin. Maging sila,
mag-invest tayo ng magandang alaala sa ating mga anak. Kahit tayo ngayon narito, hindi ba nakakalungkot? Yes, nakakalungkot po. Matagal tayo nawalay sa ating mga anak, sa ating mga asawa. Pero hindi pa rin naman huli ang lahat. Para mag-invest tayo ng magandang alaala sa kanila sa lumilipas na mga panahon. Talk to them every day. Lagi naman may video ngayon ng mga social media. See them every day. Let them see you every day. Talk to them every day. Magkumustahan every day. Pag nagbakasyon, yung oras sa kanila, hindi pa rin sa iba. Sa kanila, family first. Family first. Pamilya, mga kapatid. First the Lord, then the family. Huwag po natin kalilimutan. So, kailangan po natin ng wisdom. Sa verse 90, verse 17, babasahin po natin sa panghuli. Dito na po tayo matatapos. Ang sabi po dyan, let the favor of the Lord, our God, be upon us, and confirm for us the work of our hands. Yes, confirm the works of our hands. Ang ibig pong sabihin ng verse 90 na yan, para sa ating lahat, let's make sure lahat ng ating ginawa can be affirmed ng ating Diyos. Maging katanggap-tanggap sa ating Diyos. And in effect, kapag ang ating mga ginagawa sa ating buhay katanggap-tanggap sa Diyos, hindi ba magiging katanggap-tanggap din siya sa ating mga mahal sa buhay? Lahat ay madadamay sa kaligayahan. Lahat madadamay sa kalulatian. Lahat madadamay saan? Sa mariwasang pamumuhay kapag ang Diyos po naging maligaya, nasayahan sa lahat ng ating mga ginagawa sa ating mga buhay. Please the Lord and we will please the people around us, especially our family. Yun na lamang yung magandang alaala na pwede nating iwan. Kung meron mang memento mori sa isang Kristiyano, hindi yun yung mismong kamatayan niya. Hindi yung mga malulungkot na nangyari sa buhay niya. Kundi yung mga masasayang mga araw na kanyang ginugol, una, para sa Panginoon, sa Diyos. Pangalawa, para sa kanyang sariling pamilya. So let us be remembered as a person who is faithful to the Lord. Let us be remembered as a person na tumatanggap ng ganong klase na lamang ng mga spiritual and physical blessings from our God. Meron pa pong panahon, kapatid. We still have a chance. We have lots and lots of chance. But then again, do not delay it. Ang sabi ng Panginoon bilang panghuli, doon sa lalaking mayaman, "O fool! Masyado ka nagpakabisi sa pagtatrabaho, masyado ka nagpakabisi sa pagpapayaman, nabisi sa pagtatayo ng maraming mga lalagyanan ng iyong mga ani, but you're a fool because tonight, I will take your life." Each and every day of our lives, anytime, pwede pong kuhanin ng Panginoon ng ating buhay. Even today, even now. So let's not be a fool. Pero maging wise tayo. Let's have the wisdom from the Father above. And let us apply it sa ating mga buhay. So nawa po, maging parte ng ating magandang alaala. Ano man yung itinuro sa atin ng Panginoon sa araw na ito. I'm telling you, this is very, very useful. Kung gusto natin ng buhay na masagana, buhay na ganap at kasaya-saya, this is it. Ang akin Panginoon, hindi tayo iiwan ay pababayaan man. Let's just follow, let's just obey lahat ng kanyang mga kautusan.